Magandang araw mga kaibigan! Welcome back sa ating channel. Ngayon ay ikukwento natin ang isa sa pinakakilalang kwento ng pag-ibig at mahika, ang fantasy movie na Beauty and the Beast. Kaya umupo na kayo, mag-relax at samahan ninyo ako sa mahiwagang kwentong ito. Tara, simulan na natin. Matagal ng panahon ang nakalipas, sa isang malayong kaharian sa France, may isang prinsipe na kilala sa kanyang pagiging mayabang, maluho at makasarili. Nakatira siya sa isang napakalaking kastilyo at halos gabi-gabi ay nagdaraos siya ng magagarbong kasayahan kasama ang kanyang mga tauhan at bisita. Ngunit isang gabi, dumating ang isang matandang pulubi na humingi ng tulong. Nag-alok siya ng isang pulang rosas bilang kapalit ng masisilungan sa malamig na gabi. Sa halip na kaawaan, pinagtawanan lamang siya ng prinsipe at ng kanyang mga panauhin. Binalaan siya ng matanda na huwag humusga ayon lang sa panlabas na itsura, pero lalo lang siyang itinaboy ng prinsipe. Sa isang iglap, nagbago ang anyo ng matanda. Siya pala ay isang enchantress, isang makapangyarihang babae. Sinubukan pa ng prinsipe na humingi ng tawad, ngunit huli na. Nakita na ng enchantress na wala siyang pagmamahal sa kanyang puso. Bilang parusa, isinumpa niya ang prinsipe at ginawa itong isang halimaw. Iniwan niya ang prinsipe ng isang mahiwagang salamin na nagsisilbing bintana sa mundo at isang rosas na mabagal na nalalagas ang mga talulot. Ang tanging paraan para mabasag ang sumpa ay kung matutunan niyang magmahal at mahalin bago mahulog ang huling talulot. Kung hindi, mananatili siyang halimaw magpakailanman. Makalipas ang ilang taon, sa isang maliit na baryo na tinatawag na Villeneuve, nakatira ang isang dalagang nagngangalang Belle. Siya ay maganda, mabait at matalino, ngunit kakaiba sa paningin ng mga taga-baryo. Mahilig siya sa pagbabasa ng mga libro, samantalang ang iba ay abala lamang sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Dahil dito, madalas siyang tingnan na parang iba o kakaiba. May isang makisig ngunit mayabang na mangangaso sa baryo, si Gaston. Isa siyang dating kapitan ng digmaan at sanay makuha ang lahat ng gusto niya. Ngunit si Belle, ang babaeng kanyang gusto, ay hindi kailanman nagpakita ng interes sa kanya. Kahit ilang ulit siyang magpakitang gilas, palagi siyang tinatanggihan ni Belle. For your dinner table. Shall I join you this evening? Sorry, not this evening. Busy? No. So, moving on. Pag-uwi ni Belle, nadatnan niya ang kanyang ama na si Maurice, isang gumagawa ng mga music box. Mahal na mahal niya ang kanyang anak at kahit madalas pagtawanan ng mga taga-baryo si Belle, pinaparamdam ni Maurice na espesyal siya. Sa tuwing bumabiyahe siya para magbenta ng kanyang mga likha, palaging humihiling si Belle ng isang simpleng bagay, isang rosas. Isang araw, bumiyahe si Maurice sakay ng kanyang kabayo na si Philip. Habang nasa gubat, sinalubong siya ng isang grupo ng mababangis na lobo. Dahil sa takot, napadpad siya sa isang kakaibang landas na humantong sa lumang kastilyo, ang kastilyo ng isinumpang prinsipe. Good boy. Sa loob, sinalubong siya ng mga kakaibang gamit na marunong magsalita. Si Lumiere ang kandila at si Cogsworth ang orasan. Sa una ay natakot siya pero kalaunan ay namangharin. Habang papalabas na siya ng kastilyo, napadaan siya sa hardin kung saan nakita niya ang isang rosas. Kinuha niya ito bilang regalo kay Belle, ngunit biglang lumabas ang halimaw. Galit na galit ito dahil tinawag niya si Maurice na magnanakaw at ikinulong siya sa piitan. Samantala, bumalik si Philip sa baryo na mag-isa. Nang makita ito ni Belle, natakot siya na may nangyaring masama sa kanyang ama. Agad niyang sinundan ng kabayo pabalik sa kastilyo. Sa dungeon, nakita niya ang kanyang ama at sinubukan itong palayain. Ngunit dumating ang halimaw at sinabi na si Maurice ay magnanakaw na dapat manatili sa piitan habang buhay. Sa sobrang pagmamahal sa kanyang ama, nag-alok si Belle na siya na lang ang maging kapalit. Tinanggap ito ng halimaw at pinalaya si Maurice. Bagaman malungkot at nag-aalala, nanatili si Belle sa kastilyo. Doon niya nakilala ang iba pang mga isinumpang tauhan. Si Mrs. Potts na isang tsarera, si Chip ang maliit na tasa, si Plumet ang feather duster, si Madame de Garderobe
na isang aparador at si Maestro Cadenza na isang piano. Sa mga unang araw, mahirap para kay Belle na makisama sa halimaw dahil sa pagiging magaspang at mainitin ang ulo nito. Ngunit habang tumatagal, unti-unti niyang nakikita ang iba nitong mukha. Isang taong marunong magmahal at may mabuting puso na natatakpan lang ng takot at sumpa. Isang araw, nagpunta si Belle sa ipinagbabawal na West Wing ng kastilyo. Doon niya nakita ang mahiwagang rosas na nasa loob ng salamin. Galit na galit ang halimaw at itinaboy siya. Dahil sa takot, tumakas si Belle sakay ni Philip. Ngunit sa kagubatan, sinalubong siya ng mga mababangis na lobo. Habang nasa bingit ng kamatayan, dumating ang halimaw upang ipagtanggol siya. Malubhang nasugatan ng halimaw, ngunit nailigtas niya si Belle. Sa kabila ng galit at sugat nito, nagpasya si Belle na alagaan siya. Doon nagsimula ang kanilang mas malalim na ugnayan. Unti-unti, nakikita niya ang kabutihan sa likod ng itsura ng halimaw. Sa parehong panahon, natututo rin ang halimaw na maging mahinahon at magpakumbaba. Habang nagtatagal, nagbabasa si Belle ng mga libro kasama ang halimaw, nagtatawanan sila at nagkakaroon ng pagkakaunawaan. Ipinakita rin ng halimaw kay Belle ang kanyang malaking silid-aklatan at ito'y nagbigay ng saya sa dalaga. Isang gabi, inimbitahan ng halimaw si Belle na sumayaw sa ballroom. Sa tulong ng kanyang mga tauhan, nag-ayos siya at sinuotan ng magandang dilaw na gown. Ang halimaw naman ay inayusan at inihanda para sa kanilang espesyal na gabi. Habang tumutugtog ang musika, dahan-dahan silang naglakad pababa ng hagdanan at nagsimulang sumayaw sa gitna ng magarang bulwagan. Sa oras na yon, naramdaman nilang may namumuong kakaibang damdamin para sa isa't isa. Ngunit hindi pa rin lubos na maligaya si Belle dahil iniisip niya ang kanyang ama. Nakita ito ng halimaw at ibinigay sa kanya ang mahiwagang salamin upang makita ang sitwasyon sa labas. Nakita ni Belle na pinapahirapan ng mga taga-baryo si Maurice. Dahil dito, pinakawalan siya ng halimaw kahit na alam niyang mawawala ang pagkakataong mabasag ang sumpa. Ito ang patunay na tunay na mahal na ng halimaw si Belle. Habang bumabalik si Belle sa baryo, si Gaston naman ay nag-udyok ng takot sa mga tao. Pinaniwala niya ang mga ito na ang halimaw ay isang banta na dapat patayin. Nagtipon ang mga tao at nagtungo sa kastilyo. Dala ang mga armas. Naghanda ang mga gamit ng kastilyo upang ipagtanggol ang kanilang tahanan. Nagkaroon ng nakakatawang laban. Binuhusan ng tsaa ang mga tao, binato ng mga libro, at nilagyan ng make-up ang mga kalalakihan. Sa huli, nagtatakbo ang karamihan palabas ng kastilyo. Samantala, umakyat si Gaston sa tore at hinarap ang halimaw. Pinagbabaril niya ito at halos mawalan ng pag-asa ang halimaw. Ngunit dumating si Belle at muling nagkaroon ng lakas ang halimaw para lumaban. Natalo niya si Gaston, ngunit pinatawad pa rin ito. Sa kasamaang palad, pinagtaksilan siya ni Gaston at binaril muli hanggang sa bumigay ang tulay na kinatatayuan nito. Bumagsak si Gaston at namatay. Sugatan at naghihingalo ang halimaw, pero bago siya tuluyang mawala, nakarating si Belle at umiyak sa kanyang tabi. Doon niya inamin na mahal niya ang halimaw. Sa mismong sandaling iyon, bumagsak ang huling talulot ng rosas. Ngunit dumating ang enchantress at dahil narinig niyang sinabi ni Belle ang tunay na pag-ibig, binalik niya sa pagiging tao ang halimaw. Nagyakap at naghalikan sila ni Belle at nabasag ang sumpa. Ang buong kastilyo ay muling bumalik sa normal. Ang mga tauhan ay naging tao ulit at muling nagtipon kasama ng kanilang mga mahal sa buhay. At doon nagtatapos ang mahiwagang kwento ng Beauty and the Beast. Maraming salamat mga kaibigan sa pagsama sa akin sa kwento ng Beauty and the Beast. Huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe para sa iba pang recap. Hanggang sa muli, paalam!